RMN. Sunog to, sunog. Nasunog ho yung pagawaan ng woodcraft industry sa Ipil Street, Marikina Heights, Marikina City. Partikular na nilabon ho ng apoy ang bodega ng wood carvings na nagsimula kaninang alas 4:50 na madaling araw. Pag-aari ho ng isang Esperanza Ilado ang nasunog ho na business establishment. Umabot sa ikalawang alarma ang apoy at tumagal ng isang oras bago tuluyang naapula ng mga bumbero. Sa investigasyon, tinataya hong mga nasa 50,000 pesos halaga ho ng napinsala, habang wala namang naitalang nasaktan sa insidente. Sa Pasay ay isang sugatan makaroon pong magbanggaan ang ambulansya at kotse sa northbound ng Diosdado Macapagal at westbound ng EDSA Extension pasado alas 5 na madaling araw. Kabilang sa sugatan ay driver ng puting Honda Accord na may plakang WPN 583 na si Ray Rivera, habang kilala naman ang sakay nito na kinilala ang sakay nitong si Lara. At sa pahig po ni Rivera, pakaliwasan na sila ng Macapagal Boulevard nang biglang dumating ang ambulansya ng Tagaytay City Disaster Management na minamaliw ni Boy Hernandez. Aminado si Hernandez na wala siyang wangwang nang tumatakbo na naging dahilan upang hindi mapansin ang kotse at tuluyang sumalpok dito. Nabatid na dadalhin sana ng orthopedic hospital ang pasyenteng sakay ng ambulansya nang mangyari ang aksidente, habang magbabike lang sana sa bagay ng MOA ang sakay naman ng kotse. Sa tindi ng banggaan, wasak ang driver side ng kotse na ikinasugat ni Rivera. Wasak din panga nito pero minor de edad ho to sa Taguig. Tinamaan sa panga ang isang estudyante makarang sumpakin ng kanyang pinsan sa loob mismo ng Ricardo Papa High School sa barangay Tuktukan. Ginagabot ho ngayon sa Taguig Pateros District Hospital ang 13 anyos na dalagita pala, habang na-recover naman ang sumpak sa 14 anyos na sospek. Pinuntahan ng sospek ang biktima sa classroom pa mismo nito at ipinagyabang yung bit-bit ho na sumpak. Sa pag-aakalang natanggalan niya ang bala, itinutok ito sa kalarong pinsan at aksidenteng naiputok ang sumpak at tumama ho sa panga ng biktima. Ngayon, nasa kustodiya na ho ng DSWD. Hindi ho yung sumpak, yung bata na 14 anyos na binatilyo habang nagpapatuloy ang investigasyon sa naturang insidente. Naglalagablab sa 558. Mga Muslim at Kristiyanong Pinoy sa Saudi Arabia umapila ng kapayapaan sa Sabah. May balita si Joyce Sadra. Joyce, i-radyo mo! Nagsanipersa na ang mga Muslim at Pilipinong OFW sa Saudi Arabia para igiit ang panawagan para sa mapayapang solusyon sa tensyon sa Sabah, Malaysia. Iginit din ng Moro Christian Alliance for Human Rights Concerns in the Philippines ang protection para sa Filipino migrants at Moro sa Sabah. Hinihiling din naman ito ang pagpapatras ng Malaysia sa kanilang tropa sa Sabah. Ayon pa sa grupo, dapat ding managot ang Malaysian at Aquino governments sa pagmassacre sa followers ng Sultan ng Sulu. Kasama mo sa DFA para sa DCXL 558 Choice Adra, Tatak RMN. Gobyerno! Pinapakiloso ng isang senador kaugnay sa problema sa supply ng kuryente. May report si Grace Mariano. Grace, i-radyo mo! Kumpiyansa si Senate Committee on Energy Chairperson Senator Sergio Esmeña na hindi makakaranas ng mga brownouts ang Luzon, kabilang na dito ang Metro Manila, pero yan ay ngayong taon lamang dahil anya magsisimula na ang paghihigpit sa supply ng kuryente sa susunod na taon o sa 2014. Ang Luzon kasi anya ay may maaasahang kapasidad na 8,200 megawatts laban sa ipinapalagay na malaking demanda hanggang 7,000 megawatts lamang ngayong taon. Pero ayon kay Esmeña, asahan na rin ang pagtaas ng demand sa supply ng kuryente. Kaya naman, ang mungkahin ni Osmeña sa pamahalaan, simulan na ang pagtatayo ng mga power reserves bilang paghahanda sa anumang hindi inaasahang kaganapan sa sektor pang-enerhiya. Subalit kung sa Luzon ay walang problema, sinabi naman ni Osmeña na sa Kamingdanawan, partikular sa Zamboanga Peninsula, makakaranas ng mga mahahabang oras ng brownouts. At ang sinisisi ni Osmeña sa nararanasang brownouts ngayon sa Mindanao ay ang mga political leaders ng rehiyon dahil sa pagtanggi ng mga ito sa interconnection mula sa mga plantang geothermal mula sa Visayas. Kasama mo sa Senado para sa DCXL 558, Grace Mariano, Tatak RMN. Meron pong sanggol ang natagpuan sa isang male urinal sa Quezon City. Ang balita ay galing kay Silvestre Lamay. Rambo, i-radyo mo.
over na sa Department of Social Welfare and Development ang isang babaeng sanggol na natagpuang nakalagay pa sa isang paper bag ng sapatos sa male urinal sa Kalye Industria, Barangay Bagong Bayan, Quezon City. Ayon kay Dr. Elmer Maturan na siya ring barangay captain ng Bagong Bayan, pasado alas 4 ng madaling araw kanina nakarinig sila ng umiyak na sanggol kung saan ay napansin rin ng mga nagpapatrolyang pulis. Agad na dila nila ang sanggol sa barangay hall na iyak ng iyak dahil sa nabasa na ang kanyang damit na posibleng gutom na gutom umano, ayon din sa payag ng doktor. Kaya't pinadede nila sa pamamagitan ng battlefield, pero hindi inayawan ito ng sanggol. Kaya humanap pa sila ng ina na siyang nagpadede sa sanggol. Sa kanalamang ito tumigil ng iyak ang naturang babaeng sanggol. Palaisipan pa rin ng mga otoridad kung sino ang walang awang ina na nag-iwan sa halos isang buwan ng sanggol na nadiscover nilang naninilaw na posibleng merong sakit. Asama mo sa Quezon City para sa DCXL 558. Ako si Silvestre Labay, Tatak, RMN. Salamat, Rambo. Naglalagablab sa 558 DZXL Bulat Palaro. Bago po ang kick-off ng AFC Challenge Cup Qualifiers, umakyat sa ikalawang pwesto ng world ranking ng Philippine football team Ascal. Sa latest FIFA ranking, nasa pang 145th place ang Ascal mula sa dating 147th. Sinasabi pong magandang resulta ng international friendly game sa mga nakalipas na buwan ang dahilan kung bakit umangat sa ikalawang antas ng world ranking ng national football team. Matatandaan ang pinakamagandang world FIFA ranking na nabuto ng Pilipinas ay 143rd noong November 2012. Magsisimula ang 2014 AFC Challenge Cup Qualifier sa March 22 kung saan ay makalaban ho ng Ascal sa Brunei, Cambodia at Turkmenistan. DZXL Showbiz Balita. Si Loli, kasama natin pa rin. Loli! Morning! Hello! Hello, ano? Mamaya na, sandali lang ha, sandali lang. Sandali lang, hinahanap ko pa. Ayan. Hello, okay, take two. Hello, everybody and everywhere. Hi. Balita. Tama, showbiz balita na ho ito. Hindi to traffic. Mamaya pa yun. Oo. It's me, Loli. You're 1.5. Well, I have is Loli today. My is Loli for today is about... Take it slowly. Oo, story is Loli. Yan. Diyos ko, Mario Joseph, Santo Papa na naman. Oo nga naman. Banal ka na, Loli. Ha? Banal ka na. Talaga. Kailangan natin ho yung ganyan. Yung kanyang ehemplo ng mapagkumbaba. Na-invade na rin ni Pope Francis ang excitement ng mga celebrities sa showbiz. Maging yung mga local celebrities gaya ni Eric San Juan, celebrity din yun. Oo. Ang haba ng text niya na puno tuloy yung cellphone. Oo, ni Weng. Oo. Ay, nakikisa rin sa pagbati para sa pagkakahirang kay dating Cardinal Mario Bergoglio bilang Santo Papa Francisco. Oo. Magandang umaga raw. Ba't may babati na dito? Magandang umaga. Okay. Magandang umaga raw ang naging epekto nito kina Chris Chu at Nikki Valdez. Happy rin sina Bianca Gonzalez, Casey Concepcion. Di ba siya dati may papa, ngayon wala na? Ni Casey. Oo. Magsanto Papa na lang, Casey. Oo. At si Ping Medina. Sinong Ping Medina to? Kuan ba to? Yung... si Pen yung kilala ko yung medyo... Kuan na. Yung madalas gumanap ng mga medyo puti-puti ng buhok nito. Si Pen. Oo. At
yung iba naman yun, cartoons. Di ba gumagawa ng mga cartoons yun? Nang malaman na mapagkumbaba nga at simple itong si Pope Francis. And now, habang si Rufa, ano nangyari kay Rufa? Ay, biro mo, sinubaybayan niya pala yung conclave, ha? Si Rufa? Oo. Nanonood pala siya ng mga ganyan. Kala ko puro mga fashion show lang. Sabagay, may fashion din naman yung mga papa, di ba? Suot nila, fashionista. Sino kayo mga designer noon? May Pinoy kayang gumagawa ng suot ng Santo Papa? Eto, anyway, pero dinadala daw siya ng antok minsan. Sa gitna ho ng panonood. Nabobore? Ay, sabagay, madaling araw eh. Hindi naman daw maiwasan ng talent manager na si Pia Magalona ang maalala kay Pope Francis ang namayapang asawa na si... Mga kababayan. Siya yan. Darth Vader. Ano yun? Oo. Ay, si Francis. Isa pa. Loli! Ang saya-saya nila. Hindi. Yung asawa niya, si Francis Magaloni. Diba? Alam ko na. Francis din kasi eh. Thanks, Pampia. Okay. So, the end is here. Hanggang mamayang 12 noon in the afternoon. Yan. Okay? Alright. I love you because you love me. I am Loli. Paparapapap. Lollipop. Baka gusto niyo mag-sponsor. Pwede. Balutin niyo kami ng sponsor, ha? Paparapapap. Lollipop. Hindi gasgas, hindi umatras. At hindi pa nga kailangan mo. Madulas. Ito ang Yung naman hamburger. Panghimagas. Pwede rin, pang kwan yun. Di ba? Pang ano to? Pang almusal. Pwede ba? Sarap yan. Tama, Dolly. Tama daw si Congressman Eric San Juan. Si PB. Nandito. Ciao, Shanghao, mga kasama. Hello. Alam mo ba yung PB? PB, anong ibig sabihin? Letter P at B. Ano? Performance bonus. Yan. Pwede. Sa mga empleyado de gobyerno. Di ba meron na sila? Marso ata meron. Tayo ba? Meron na rin. Performance? Midterm bonus. Midterm election magkakaroon. Para naman po sa ating mahimagas, kilala sa Thailand ang mga elepante at hindi na bago sa mga mamayan doon ang makakita ng kapatid ni Dumbo na rumarampa sa kalsada. Dumbo. Maliban dito, napakikinabangan din ng mga dambuhalang nilalang na ito sa pagmamasahe. Kaya pala Sa Dumbo. Thailand, feel na feel ng mga dumadaing turista na magpamassage sa likod tulong ng elepante. Di ba kasamang body? Yung mga elepante, bulag Massage. din ba? Oo, ha? Bulag din sila. Nakashade sila yung mga elepante. Diyan tayo na. Hindi. Mamasahe. Oo. Dami ganun, di ba? Oo. Na-try mo na? Hindi pa nga eh. Ikaw Nagpapakain kasamang ng bulag. body. Hindi ako nagpatapak sa likod eh. Kailangan lamang humiga ng tao sa kalsada at hayaang daanan siya ng elepante. Iba raw ang nararamdaman nilang pleasure kapag elepante ang humagod sa kanilang likuran. Bagay na hindi kayang tumbasan ng tao. Sige, wasak ang spinal cord nila. Baka baby elepante. Dumbo. Baby Dumbo. Baby lang. Baby. Baby. Mahilig ka ba sa... Parang kwan lang yan. Kasing laki ni Mitch. Uy, grabe. Buti na lang, hindi ka narinig. Oo nga. Buti na lang. Hindi ako narinig ni Mitch. Inulit pa. At yan po ang balitang panghimagas kan DZXL Sin Wonchongsin, Washer Phoebe, Tatak Armen. Thank you. DZXL. Ano yun? Ulat Trapiko. Yung PB, Panghimagas Beauty. Talagang, Pwede. Ikaw na. Mas gusto ko yan. Panghimagas Beauty. Sige, bukas. Minutong pinag-isipan yun. Niresearch ko sa Google. Google. Bye! Eto na. Hey! Sa mga weng. Battlefield, kumusta? Maganda. Nai-battlefield na ba yung natagpuang sanggol? Kanina? Wala pa. Hindi, sabi mo. Sabi mo, binattlefield na. Hindi niya, gusto niya yung galing mismo sa Nanay. bed ng ina.
Breastfeed. Gusto niya breastfeeding. Breastfeeding. Ayaw niya bottle feeding. Gatas ng ina ang gusto. Oh, makuha naman yun, masustansya. Mas maganda yung Holma, lambot-lambot. Talagang hulma ang gusto mo, ha? Holma. Oo. Matigas kasi yung battlefield na... Battlefield nga talaga. Sabi ko sa'yo eh. Yun talaga yun eh. Yung chupon matigas. Kasamang Meng. Kaya yung... Ang alin? Nasaan ka? Nana. Mukhang wiwindang ka na. Sa mobile natin at... Iba yung bago? May kumakatok ba sa bintana? Iba yung bago? Ito yung crosswind na kasama ko si Earl Saludar at tinatahak namin itong Commonwealth Avenue dahil... Paano kasama mo si Earl? Andito si Earl. Andyan, oh. Merong sinasabi kasi kasama ko na merong sanggol. Sanggol, merong bangkay. Iba mo naman yung usapan. Kaya tanong ko, kasama mo si Earl? Andito si Earl, ah. Kasama mo, Andito si Earl. Magkasama ka. Andito si Earl, ah. Oh, hindi, nandito si Earl. Oh, aba. Katunayan, Earl. Hindi nga. Ayan. Kasama ko si Earl. Siyang nagmamaneho kasamang Weng at dito sa kahabaan na Commonwealth Avenue dahil tinitingnan namin itong daloy ng trapiko at banayad naman yung usad ng mga sasakyan sa pagmamaneho ni Earl Saludar dito sa Commonwealth Avenue papuntang Fairview. Sa kabilang linya, walang problema rin. Nakikita mo ituloy-tuloy yung usad ng mga sasakyan. At nakita ko na yung bangkay na dito. Sige, mamaya, about the bangkay. Mamaya, bangkay. Mag-moto muna tayo at overtime na tayo. Ang moto natin ngayon ay handog natin kay Professor Eric Sanawan. Lagi-lagi yan. Tuwing Friday, araw-araw nga si Professor Eric Sanawan. Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful. Yeah. Right. Wag na muna mang Tagalog, ha? Bukas na lang. Thank you, bye! Thank you very much, kasamang Weng at Buddy. Back to you sa ating mga tagapakinig. Tensya na, bye, ha? Bukas ulit. Thank you. Lunes na. Dire-diretso ang mga naglalagablabo ng mga balitang tatak-arime ng inyong napakinggan. Dito lamang sa DCXL 558. Ngayon po, umaga ng Biyernes, March 15, 2013. Kasama nyo sa serbisyo publiko from the city of Zambo, Luceres Premier Man, Weng de la Peña. From the province of Occidental Mindoro, mabuhay, Buddy Oberas. Kami ho ay Tatak RMN. Naglalagablab sa 558. 558 DZX